Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. At andito na naman tayo mga kaigo para magbigay po ng kaunting criminology lecture/review. So bakit lecture? Para po sa ating mga criminology students, at bakit review? Para din ito sa ating mga nangangarap or nagre-review ngayon for the criminology board exam. At sa number 13 na po tayo ha. Okay, yan. So, number 13 na po tayo. At ang pag-uusapan natin mga kaigo ay yung scope of practice at saka career paths. Okay? Career path ng isang registered criminologist. So, lahat po nakalagay po doon sa RA 11131. Kasi ito mga kaigo, isa din po ito sa topic na andun po sa Table of Specification ng Criminology Board Exam or yung TOS. Again, sa mga hindi pa nakakaalam, hanggang ngayon, nagdi-discuss na po tayo ng mga topics na andun po sa Table of Specification or TOS. Okay? At yung scope of practice and career paths, andito po yan. Okay? Sa mga hindi pa rin nakakaalam kung anong TOS, ang TOS, ito po yung basis or dito po kumukuha ng topic para gumawa ng tanong ang ating mga Board of Examiners. Yan, sina Attorney Gabaw, Dr. Corpus, Dr. Palmones, etc. May bakan pa na isa, Okay? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ngayon, ano ba yung scope of practice mga kaigo? Explain ko muna ha. Kasi itong scope of practice, makikita po natin sa Section 5. Yan, Section 5 ng RA 11131. Andito po, yan, scope of practice. Okay? At dito rin nyo po makikita yung career paths para sa ating mga criminology, registered, especially yung ating mga registered criminologist mga kaigo. Ngayon, ano bang ang pinakaiba? Pag sinabi kasi na scope of practice mga kaigo, ito po yung pag may pinasukan ka na field of work, dito mo masasabi na pina-practice mo yung profession natin or profession mo as a criminologist. Okay? Kasi may pagkaiba po yung profession at saka career paths. Okay? Ibig sabihin ng scope of practice, ano yung mga field of work, ano yung sakop na mga trabaho na pwede mong puntahan at masasabi natin na you are practicing yung profession mo na criminologist. Okay? Kasi magkaiba po kasi, technically, magkaiba po ang profession at saka career. Okay? Marami pong hindi nakakaalam kasi na, halimbawa po, pag ikaw po ay registered criminologist, ang profession mo po is criminologist. Halimbawa po, pag naging pulis ka na, ang nagiging career mo na is pagiging pulis. Magkaiba po yan. Although, nasanay na natin na pulis ka, di ba? Or BFP ka, or BGMP ka, ano ang profession mo? Pulis. So, technically, that is a career. Naintindihan po? Kasi ang course natin, mga kaigo, is regulated by the Professional Regulatory Commission or PRC. Naintindihan ho? So, pag pinasa mo yung board exam for criminologist, professionals ka na. Yan yung profession mo. So, pag nagturo ka, pag naging expert ka sa ballistics, okay, pumasok ka sa private security agencies, naging researcher ka, that's the time po na matatawag natin na you are practicing your profession as criminologist. Okay? Yan po yung pinagkaiba, yan po yung ibig sabihin ng scope of practice. At kanina baga sabi ko, pinagsabay ko na ito kasi yung scope of practice at saka career paths is nakapaloob lang po sa isang category. Okay? So, yung isa kanina mga kaigo na privileges, i-discuss na lang natin ito sa next video natin. Okay? So, let us proceed. So, I hope naintindihan nyo yung pinagkaiba ng profession at saka career. And ano yung ibig sabihin ng scope of practice. Okay? Tulad ko, nagtuturo ako ngayon. I'm practicing my profession as criminologist kasi nakalagay sa batas na kapag ikaw ay nagturo sa mga subject related sa criminology, you are practicing your profession as a registered criminologist. So yan ay discuss po natin yung scope of practice and career paths. So let's go! So ito po yung scope of practice, yung mga career paths. Unang-una, okay, pag ikaw po ay registered criminologist, pwede ka pong pumasok sa mundo ng law enforcement. Okay? Ito po yung mga agencies or organization na enforcing the law. Kaya nga, law enforcement. Okay? Enforcing the law. Ngayon, ano ba yung mga organization or agency? Kasi ito mga kaigo, any private or government agencies performing law enforcement. So, private man yan, especially government, ang daming mga government agencies natin.
Yan po ang isa na pwede mong puntahan at pag pinasok mo ang law enforcement industry or law enforcement field of work, dyan po masasabi na you are practicing your profession as a criminologist. So law enforcement po ito. Lalong-lalo na, yan. Ngayon, dito sa government agencies, ang dami pong government agencies, law enforcement government agencies na pwede mong puntahan. At ang una-una nga dyan is, the Philippine National Police. Okay? Andyan yung Tri-Bureau. Kasi, napapansin niyo na yung mga, especially yung mga ordinary people, pag sinabing criminology, police na. Nung pumasa nga ako sa board exam, imbes na, oy, congratulations, pumasa ka, sabi sa akin, oy, police ka na pala. Okay? So, yan po ang dapat nating itry na ipaliwanag sa tao na ganun nga. Okay? Hindi naman ibig sabihin pumasa ka sa board, police ka na. Di ba? Astang police pa. So, ayan. So, law enforcement, pwede kang maging law enforcement administrator, executive, advisor o consultant, officer, yan, pwede ka, or employee ng mga private or government agencies na yan. Okay? So, yun po ang sabi na number 1 field of work ng isang registered criminologist. Okay? So, kapag pumasok ka, again, pag pumasok ka po sa law enforcement, any law enforcement, private or government law enforcement agencies, matatawag po na ikaw po ay you are practicing. Okay? Excuse me, may kape kasi ako you are practicing your profession as a criminologist. So, sa RA 1113, ito po, hindi ko na po, pinicturan ko na sana sa batas. Ayan, ang nangunguna nga dyan is Philippine National Police, andyan yung NBI, andyan yung PDEA. Lahat po ng mga ito, they are law enforcement agencies. Kasi pag sinabing law enforcement agencies, may batas sila na pinapatupad. Tulad ng Philippine National Police. That is our primary law enforcement agencies in the Philippines. Kasi sila ata hindi naman ata, sila yung may pinakamaraming batas na pinapatupad. Okay? Unlike PDEA, ang pinapatupad lang nila is yung sa RA 9165, di ba? And other laws, related laws. And then yung Bureau of Fire, okay? Nagiging law enforcement agency po ang Bureau of Fire kasi meron po silang pinapatupad din na batas. Ito yung Fire Code of the Philippines. BGMP, Provincial Jail, Bureau of Correction, Probation. Andyan din yung BIR, yan. Pwede kayo pong pumasok dyan, mga registered criminologist. Bureau of Custom, ito, Bureau of Custom may parang intelligence unit din kasi sila. So, pwede tayo doon, Ito, Bangko Sentral ng Pilipinas, BGF. And Government and Private Banks. Tandaan na, Government and Private Banks. Philippine Postal Corporation. Sa panahon ngayon, meron pa tayong postal, maski meron ng mga ibang courier, CN Marshals, VIP, yan. Pwede kayong maging security ng mga VIPs. Airport and Seaport, yan. Pwede kayong maging airport police. Tandaan niyo po, ang mga airport po, may masasarili silang police. Tinatawag po natin sila na airport police. So, the National Intelligence Agency, ito po yung katumbas ng CIA sa Amerika. Okay? Intelligence Service or ISAF. Actually, hindi lang sa ISAF pwede kang pumasok, pati yung 3 branches ng AFP. We have the Army, Navy, and Air Force. And other intelligence services. So, hindi lang po ito ang pwede mong pasukan sa mundo ng law enforcement, kung hindi yung mga iba pa. Kasi may mga wala pa dyan. Okay, tulad ng Coast Guard. Yan, pwede kayo kasi hindi nabanggit dito. Kasi sabi dito, other intelligence or agency of the existing similar function. Ibig sabihin, anong function na yan? We have the law enforcement. Yan. So, ang unang scope of practice or unang field of work na pwede mong pasukan base sa RA 11131 mga kaigo is yung law enforcement. Okay? So, kunwari, hindi ka nakuha sa law enforcement. Nag-apply ka sa lahat ng mga yan, hindi ka nakuha kasi siguro may something qualification na hindi mo na-meet. So, pwede ka naman, ang isang scope of practice natin or career paths? We have the academe. Yan. Pwede ka naman po sa teaching profession. So, pwede ka pong magturo. Gaya namin, hindi kami pumasok sa law enforcement. Ang pinasok namin is academe. Ibig sabihin, magtuturo po kayo. Okay? So, yan, pwede kang maging professor, yan, instructor, or teacher. Saan ka pwedeng magturo? Of course, yung mga colleges and universities or other schools recognized by the government. Specifically, syempre, yung sa Commission on Higher Education dun sa college and universities. Okay? So, kami, kahit hindi kami pumasok sa law enforcement, nagturo kami at tinuro namin yung mga criminology subjects, okay?
yun pa rin ay pagpapractice pa rin namin yun ng aming profession, ng ating profession na registered criminologist. Okay? Kasi dati, pag nagturo ka, hindi mo pinapractice. Pero sabi ng RA 11131, yan, we are practicing our profession in the academy. So ano ba yung mga ituturo yan? 6 subjects. Yan. So sir, pwede bang magturo ang registered criminologist ng law? Pwede kasi yan ang sabi ng batas eh. Kung makikita nyo po andun yung jurisprudence. Kasi mga kaigo, yung CLJ, yung mga criminal law 1, etc. Those are basic law kasi. Hindi naman kasi yung law na pang-attorney baga. So, pwedeng ituro ng isang registered criminologist yung book 1, book 2 kasi for criminology students lang naman yan. Yan ang sabi ng batas. Okay? Pero syempre yung mga school kasi, mas preferred pa rin nila yung talagang attorney na magturo para yung knowledge talaga andun sa parang perfect fit sila na magturo doon kasi lawyer sila. Okay, pero sabi ng RA 11131, we can teach. Okay? So kung basahin ninyo po yung section 5, andun po yung criminal law and jurisprudence. Tandaan, ano ang pwede namin ituro? 6 areas. Ngayon, halimbawa, criminologist ako, pang HM ang tinuro ko, halimbawa, yung mga minor, you are not practicing your profession as criminologist. Kasi ang sabi ng batas, yung 6 areas lang. Here we have the criminal law and jurisprudence. Law Enforcement Administration, CDI, okay, Crime Detection and Investigation, tapos Forensic Sciences, ito yung dating Criminalistics, Criminology, and of course, the Correctional Administration or CA, or tinatawag pa rin ngayon na CORAD, KCA. Okay? So, una mga kaigo, Law Enforcement, pangalawa, Academe. Okay, meron pa. Ano pa ang sabi ng RA 11131 na scope of practice ng profession natin? We have the forensic specialization. Tandaan mga kaigo, sa Bachelor of Science in Criminology, meron pong 6 criminalistic subject or 6 forensic sciences. Pag naging specialist ka sa mga subject na yan, okay, you are still practicing your profession as a criminologist. Okay? So yan, yung mga forensic sciences. So ako, yung title ko is polygraph specialist kasi nag-training po kami doon sa Cebu. So 7 days po 'yan sa polygraph kasi kaya I can conduct a polygraph examination lalong-lalo na doon sa yung computerized polygraph kasi ngayon kasi computerized na hindi na uso yung sa analog. Tandaan na, analog polygraph, yan, pag-aralan nyo pa rin yung dalawa na yan. Okay, so andun yung dactyloscopy, ito sa, fingerprint, question document, yan, DNA. Okay, kasali po yan sa forensic sciences, lie detection. So ito po yung pinag-training natin. So we are trying still to, mag-attend pa ng mga trainings para talaga maging specialist tayo dyan. Firearm identification sa baril, photography, and of course, forensic sciences. Ngayon, maganda kasi ang panahon ngayon kasi kaliwat kanan po ang nag-offer ng mga specialization training. So, alam nyo ba na ang mga forensic group, okay, lalo na sa yung dati na crime laboratory ng PNP, minsan po, marami na po akong nakita na civilian na special, lalo na dun sa Baguio, may lalo na pala dun sa Cebu, doon sa forensic unit nila, isa po sa mga question document expert doon is civilian. So, maski civilian po kayo, pwede po kayong pumasok doon. Okay? Lalo na doon sa crime laboratory kasi matagal na kaming nag-educational tour doon. Ang expert din doon ng QD is, doon sa main, sa PNP Crime Laboratory or Forensic Group, is civilian din. Kaya nung nag-educational tour. Ewan ko lang kung ganun kasi matagal na yun, before pandemic pa yun. Okay? So again, okay, pag naging expert ka or specialist ka doon sa 6 forensic sciences at nagkakandak ka ng mga field of work na related dyan, that is still practicing our profession as criminologist. Okay? So, number 4. Number 4, yan, maging ito pala, kalimutan. Maging technician ka, yan, examiner, specialist. So, yan, para, yun nga, forensic specialization. Okay? So, yan po ang sabi ng RA 11131. Next, we have the correctional administration. So, kanina, law enforcement, andun pa rin yung mga BGMP, di ba? Academe, specialization. Ngayon, pwede ka namang pumasok sa mundo ng correctional administration. So, ito po yung mga institutional or non-institutional correction. Pag sinabing institutional, ito po yung mga ating mga penal institution. So, pwede kang pumasok sa
BGMP, Provincial Jails, at saka Bureau of Corrections. Andyan pa yung Parole and Probation Administration. Okay? Pero yung institution tinatawag sa loob po ng kulungan. So yan po, BGMP. Non-institutional naman, ito po yung mga community-based rehabilitations or community-based institutions. So gaya ng probation, yan, gaya ng parole, ganyan-ganyan. Gaya ng pardon kasi may conditional pardon na tinatawag, ano? Okay? So, pwede kang maging correctional administrator doon, executive, supervisor, and of course, officer. So, pwede kang maging BGMP or member ng BGMP. So, ayan. Pwede kang maging member ng BGMP, member ng provincial jails, member ng Bucor, PPA, and the likes. So, as long as institutional, non-institutional, pwede ka pong makapasok doon. Sir, bakit nasa law enforcement? Kasi there are laws kasi na ina-apply din ng BGMP. Okay? So yan kasi ang natin mga kaigo, ang correctional system po natin sa Pilipinas is fragmented. Ibig sabihin hiwa-hiwalay. Kasi andyan yung BGMP, di ba? Sa municipal, andyan yung provincial jails. Hawak po yan ng provincial government dati na BGMP, binalik na naman. Bucor, so hawak niya yung mga national prisons natin, gaya ng New Bilibid Prison, yung Iwahig, yung sa Zamboanga, etc. and the likes. Okay? So yan, pwede ka po mag-apply dyan. Actually, kasali ito sa Tri-Bureau. Next, pwede ka din sa consultancy. Now, para maintindihan nyo po itong consultancy, ito na lang, may naging professor po ako sa college na expert din kasi sa QD. So siya ang nagtuturo namin sa QD. Siyempre, matagal na sa academy, nag-training, etc. Siyempre, naging forte niya or naging expertise niya ang QD. Ngayon, consultant po siya ng isang bangko. Ibig sabihin, pag may mga kaduda-duda na cheque or pirma, etc., siya po yung tinatawag. So, kinoconsult pa. So, according to him, 40,000 per consultancy. So, malaki-laki din yan. No? So, pwede ka po yan. Okay? So, pwede kang maging counselor, pwede kang maging consultant, yan. And pwede kang maging advisor or researcher. Yan. Alam nyo ba, yung ibang government agencies natin, may mga researchers po sila na mga criminologists. Okay? So, kapag ang pagiging counselor mo, pagiging consultant or advisor or researcher mo ay related sa criminology, sabi po ng batas, RA 11131, you are still practicing your profession as a criminologist. Yan. Pag nag-research ka, halimbawa sa PNP, hinire kang mag-research about sa causes of crime sa isang lugar, you are practicing your profession as a criminology. So, the causes of crime, CICL, treatment of offenders, public operation, and the likes. Marami po yan sa RA 11131. Ibig sabihin po, pag naging counselor ka, counselor, naging consultant, or naging advisor, or naging researcher ka ng any government or private agency, at ang pinagawa sa'yo or kinuha yung serbisyo mo in relation to criminology, just like ang mga yan, you are practicing your course as practicing your profession as a registered criminologist. Okay? Yan po ang scope of practice na isa. At ang huli, mga kaigo, na field of work ng isang criminology professionals ay yung sa private security and investigation industry. Okay? So kapag nagpatayo ka ng private security agency mo or private investigation industry mo, you are still practicing your profession as a criminologist. So ayan, pwede kang magpatayo ng private security agency or private investigation agency. Okay? So pwede kang maging private investigator, administrator, consultant din ng private security agency na yan, or even a detective. Yan. So, meron din yung college namin si Judge Buyukan pa. Yan. So, nakwento niya na nung nag-aral siya, parang naging detective siya, parang may pinamanmanan sa kanya, etc., etc. So, yun daw ang isa sa mga naging financial help sa kanya. Okay? So, ngayon, pag criminologist ka, hinire ka ng isang private security agency na maging private investigator, still mga kaigo, you are practicing your, alam nyo na yan, you are practicing your profession as a registered criminologist according to RA 11131. Okay? So, yan mga kaigo ang scope of practice at saka mga career paths. So, tandaan, pag sinabing scope of practice, ang ibig po sabihin yan is ito yung mga field na pag pinasok natin, consider na
we are practicing our profession. Pag sinabing career paths, ito talaga yung career mo, trabaho mo. Okay? Sa RA 1113. Tandaan, nasa TOS po yan. Okay? And sana nagbigay ulit ako ng, explanation sa isang topic sa TOS. Okay?